Star Wars fans ang The Phantom Menace. 15 taon nga naman nilang hinintay ito habang nag-iipon ng mga comics at laruan. Narito po ang kwento ni Nina Castro. Noong unang panahon sa isang napakalayong galaksiya, isang mundo ang malalagay sa panganib. Isang batang reyna ang kailangang magligtas ng kanyang mga tao. Muling maghahari ang kadiliman. Isang batang Jedi ang matutuklasan. Dito magsisimula ang ating kasaysayan. The story starts out on the planet of Naboo, which has been blockaded by the Trade Federation. There is speculation in the Queen's palace of what this means. One of the senators speculates that it means that they're going to invade. Communications disruption can mean only one thing: invasion. We will not condone a course of action that will lead us to war. Ganito ang simula ng Phantom Menace ni George Lucas, ang kwento ni Anakin Skywalker bago siya naging si Darth Vader. Ang pagsusumikap ng Jedi Ambassadors na si Qui-Gon at Obi-Wan Kenobi na pigilan ang Trade Federation na mandigma. Ang katapangan ni Reyna Amidala ng Naboo at ang papel sa lahat ng ito ng mga nilalang katulad ni Jar Jar Binks at Watu. 15 taon naghintay ang mga Star Wars fans para mapanood ang prequel. Para hindi mainip, hinabala ang sarili sa pangongolekta ng mga Star Wars memorabilia. Tuwing makikita ko itong mga laruan na to, parang there's that kid in you, parang Peter Pan na hindi ka tatanda. Karamihan sa mga laruang ito na 10 hanggang 20 taon na nasa kanila ay hindi na mabibili sa mga tindahan. Mga 2 years ago, pinag-isipan namin bentahin. And then, pero now with the value, not only financial, pero let's say sentimental value, I don't think I wanna sell. At ang koleksyon na sinimula ng 1977 ay madadagdagan na naman. Ako si Nina Castro para sa Today's Extra. This portion is brought to you by Marlboro. At balikan po natin muli ang aking partner na si Mike Enriquez na kantabay ngayon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Mike. At bilang pagwawakas natin ngayong gabi, Vicky, isang katanungan lang, ano kaya? At umabot yung abiso tungkol sa palugit na binigay ni Presidente Estrada sa buhay ni Eduardo Agbayani. Well, hindi nangyari yon kanina, Vicky, kaya't ngayon, si Eduardo Agbayani ay isa ng malamig na bangkay. Wala dito sa New Bilibid Prisons sa Muntinlupa, para sa GMA Network News, ako po si Mike Enriquez. At ako po si Vicky Morales. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagtiwala. Tandaan niyo po, kahit ano pa man ang mangyari, dito sa GMA, lahat tayo